natin ang kwento sa isang tanong. Alam mo bang mali ang ginawa niya? Simple pakinggan, madaling sabihin. Pero para sa isang bata, hindi ito simpleng tanong lang. 8 taong gulang, isang batang babae. Sa halip na masayang alaala ang paglalaro at pag-aaral, karahasang hindi dapat maranasan ng bata ang kanyang hinarap. At sa gitna ng lahat ng ito, isang sagot ang lumabas mula sa kanya, na wala siyang kaalam-alam na inaabuso siya ng taong dapat unang nagpoprotekta sa kanya. Isang sagot na hindi bunga ng pagkakaintindi, kundi bunga ng kalituhan. Isang masakit na katotohanan na hindi pa niya kayang unawain. Ito ang Makabata Files. Taong 2012, sa una, hindi pa napapansin ng marami. Hanggang sa ang mga kaibigan ng pamilya, sa loob ng simbahan ng unang nakapansin. Isang pagbabago sa batang babae na hindi na maaaring ipagsawalang bahala. Ipinatingin sa isang lokal na midwife. At dito na nga nakumpirma, nagdadalang tao ang bata. Sa edad na 8 taon, nagsimula ang malungkot niyang karanasan, ang mapagsamantalahan. Sa edad na 9, doon siya nagdalang tao. At sa edad na 10 taong gulang, iniluwal niya ang bata. Ang pinakabatang kaso ng pagdadalang tao sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa likod ng trahedyang ito, isang katotohanang mas lalong mabigat tanggapin. Ang ama ng kanyang dinadala ay sarili niyang ama. Noong tanungin ng bata, alam mo bang mali ang ginawa niya? Ni hindi nito alam na mali ang ginawa ng kanyang ama. Sumuko ang lalaki sa otoridad at umamin sa mga ginawa nito. Sa oras na yun lamang naging malinaw ang lahat sa bata. Sa mga panahong lasing ang kanyang ama, ay doon nito ginagawa ang kanyang mga masasamang balak. Samantalang kakaiba naman ang reaksyon ng ina sa mga nangyari, na tinatanong ang kanyang anak kung may intensyon ba itong iurong ang sinampang kaso sa ama. Sa kwento ng ina, ang kanyang asawa ang naiiwan upang mag-alaga sa kanilang anak habang siya ay naghahanap buhay. Tuwing gabi, pag uwi nila mula sa trabaho, tahimik ang kanilang tahanan. Tulog ang mga bata, tulog ang kanyang asawa. Para sa kanya, iyon ay larawan ng isang normal na pamilya na patuloy na bumabangon sa gitna ng hirap. At ayon sa lumalabas na katotohanan, iginigiit ng asawa na hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginagawa. Anilay na lasing siya noong mga oras na yun. Sa kabila ng bigat ng pangyayari, pinili ng babae na magpatawad. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay nananatiling isang ama at asawang minsang naging mabuti. Isang taong nabaling sa dilim ng matinding depresyon at kawalan ng trabaho. Ngunit sa likod ng pagpapatawad, nananatiling nakabitin ang isang tanong na walang madaling sagot. Paano mo haharapin ang katotohanang ang tahanang dapat ay kanlungan ng seguridad ay siya palang pagmumula ng sugat? Isang sugat na iniwan sa sarili mong anak. Sa gitna ng bigat ng katotohanan, hindi lahat ay malinaw para sa isang batang tulad niya. Ang sarili niyang tahanan ay naging lugar ng magkahalong emosyon, pagmamahal, pagkalito, at sakit na mahirap unawain. Pero desidido at sigurado ang bata. Walang kasong iuurong. Ang desisyong ito na nagpapakita ng banggaan ng nalilitong damdamin sa pagitan ng isang anak na humihingi ng katarungan at sa isang inang nahahati sa pagitan ng pamilya at pananagutan. Sa kabila ng lahat, napunta siya sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Sumailalim sa counseling at rehabilitation programs na tumutulong sa kanyang paghilom. Malayo sa ingay ng nakaraan, unti-unti siyang bumabangon. Muling nakakapag-aral, dahan-dahan muling natututong mangarap. At sa pagitan ng mga aralin at araw-araw na gawain, muli niyang nabibigyan ng sarili ng pagkakataong maging bata. Ngunit sa kabila ng pagbangon,
isang mabigat na desisyon ang kanyang kinaharap. Pinili niya na ipaampon ang kanyang anak. Isang desisyong hindi madali, ngunit para sa kanya, ito ang paraan upang mabigyan ng panibagong simula ang buhay na hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Sa usapin ng pagpapaampon ng batang mula sa child o adolescent pregnancy, mahalagang kilalanin na ito ay hindi lamang personal na desisyon, kundi isang child protection concern. May mga epekto ito sa emosyon, ugnayan ng pamilya, at kinabukasan ng bata. Kaya dapat tiyakin na ang proseso ay maayos, may sapat na suporta, at higit sa lahat, nakatuon sa ikabubuti ng bata. Maraming kaso ng child at adolescent pregnancy sa Pilipinas ay nakaugat sa issue ng child protection. Bagamat may papel ang kahirapan at kakulangan sa edukasyon, may mas malalim na problema. Binibigyang diin ng Council for the Welfare of Children na marami sa mga pagbubuntis na ito ay hindi mula sa ugnayang kapwa-kabataan, kundi bunga ng pang-aabuso, pagsasamantala, o pamimilit ng mga nakatatandang lalaki. Kabilang sa mga batas na pumoprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso ay ang Republic Act No. 11648, Republic Act No. 11930, at Republic Act No. 11596. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 59.5% ng mga adolescent na may edad 15 to 19 years old ay nagkakaroon ng anak mula sa lalaki na may edad na 20 years old pataas. Sa edad na 10 to 14 years old, umaabot ito sa halos 99%. Ito ang malinaw. Ang child at adolescent pregnancy ay hindi lamang usaping pangkalusugan. Ito ay isang seryosong issue ng child protection. Para sa bata, ang muling pagbabalik tanaw sa kanyang kwento ay parang pagbubukas ng lumang sugat. Masakit, mabigat. Ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin niyang magsalita. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ibang batang maaaring dumaan sa kaparehong karanasan. Mula sa taong 2012 hanggang sa ngayon, nananatiling makahulugan ang kanyang kwento. Pero hindi ito isang kwento lamang. Ayon sa kasalukuyang datos, bumaba ang antas ng adolescent pregnancy sa bansa. Mula 150,138 noong 2022, naging 142,276 noong 2023. Pero sa mga batang babaeng 15 anyos pababa, tumaas ang kaso mula 3,135 at naging 3,343. Sa bawat numero, may isang batang tulad din niya na naagawan ng pagkakataong maging bata. Hindi lamang ito basta datos. Bawat bilang ay may mukha, may pangalan, may kwento, at may pangarap na naputol. Dahil sa usaping ito, kahit isang kaso ay isa ng labis. At ang ganitong mga kwento ay hindi na dapat maulit sa anumang yugto ng pagkabata sa kahit sinong bata. Sa mga bata at kabataan, lagi niyong tatandaan na mayroon kayong karapatan. Maraming kaso ng pagbubuntis sa murang edad, kabilang ang mga nabuntis ng mas bata sa edad ng pagdadalaga, ay may kaugnayan sa pang-aabusong sexual. Upang maiwasan ito, kinakailangan ng maagang pagtukoy sa panganib, matibay na child protection systems, at tamang impormasyon sa bata, magulang at komunidad. Ipinapahayag ng Council for the Welfare of Children na ang pagbubuntis ng mga batang wala pang 18 ay itinuturing bilang child at adolescent pregnancy. Mataas ang panganib sa kalusugan at maaaring maging balakid sa pagkamit ng edukasyon at pag-unlad ng bata. Kaya responsibilidad ng pamahalaan ang pagbibigay ng proteksyon, gabay at suporta. Karapatan niyong magsalita, magtanong. Kasabay nito, karapatan niyong magbigay ng tamang kaalaman at kasanayan. Kasabay nito, karapatan niyong mabigyan ng tamang kaalaman at kasanayan sa reproductive health, values formation, at responsableng relasyon. Kasama ang paglinang ng mga life skills tulad ng decision making,
negotiation at refusal, alinsunod sa lumalagong kakayahan o evolving capacity at maging ang etikal at makahulugang partisipasyon ng mga bata upang makagawa ng mga pagpapasya na may sapat na kaalaman at maiwasan ang maagang pagbubuntis. Karapatan niyong humingi ng tulong. Huwag kayong matatakot na lumapit sa mga kinauukulan tulad ng mga barangay officials, guro, social workers, police at iba pang otoridad. Maaaring makipag-ugnayan kayo sa Makabata Helpline 1383 kung kayo ay may impormasyon ng mga bata na nasa panganib o di kaya ay nakararanas ng mga pang-aabuso. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang magsumite ng ulat online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay karapat-dapat na lumaki ng ligtas at may pangarap. Huwag tayong papayag na may susunod pang bata na manakawan ng pagkabata. No child should ever have their own child. Sa gitna ng kwento, may umuusbong na panawagan. Walang bata ang dapat dumanas ng pang-aabuso, sapagkat ang bawat bata ay may karapatang mabuhay ng ligtas at higit sa lahat, maging bata. Ako si Camille, ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.